2.5 months almost tayo po ngayon ay nag-gather dito sa ating pong worship center. At kahit nga po tayo kukonti, tayo po ay isasampu lamang, ay alam po natin na sabi nga po, when 2 or 3 gather in His name, and nandun po ang presence po ng Panginoon. So alam po natin na nandito po yung presence of God. Dito po sa ating pong pag-aaralan ay tunghed po natin yung Philippians chapter 2 verse 14 to 16. Pwede po ba na sabay-sabay po natin na basahin? Philippians chapter 2 verse 14 to 16. Sige, 1, 2, 3, go! Do everything without grumbling or arguing, so that the way become blameless and pure, children of God without fault in a warped and crooked generation, and you will shine among them like the stars in the sky, as you hold firmly the word of life, and then I will be able to boast on the day of Christ, that I did not run or labor in vain. So ito po pag-aaral po natin ng salita po ng Diyos. It is a continuation of my message last week. And the title of the message is Positive Influence. And our interrogative statement is, how are likely a positive influence to others? Paano po ba ang ating pong buhay ay magiging isang magandang halimbawa sa ibang tao? So, we discussed last week yung 2 points. Number 1 po doon is we have to work out your salvation in verse 12. So, sabi po doon, kailangan po magpalakas tayo, mag-work out tayo, magpalakas po tayo ng ating pong pananampalataya. We have to read the Bible, we have to pray, we have to make our devotions para lumakas po yung ating pong pananampalataya. And number 2, we have to allow God to work in us. Dapat po ay hayaan po natin o i-allow po natin ang Diyos sa pamagitan po ng banal na Espiritu na gumawa at kumilos sa ating pong mga buhay. So nandiyan po yung 4 na school, di ba? School of infirmities, school of testing, school of discipline. Nandiyan din po dyan ang school of learning. So pagka tayo po ay naka-enroll sa mga school na yan, dapat po tayo po ay tapusin po natin, hindi po tayo dapat po mag-drop out. Kasi pagka nag-drop out po tayo, ay hindi po natin pinapayagan ng Diyos na kumilos sa ating pong buhay. So we have to allow God to work in us. Hayaan po natin the Holy Spirit, i-mold po tayo, tanggalin po yung mga masasamang mga karakter po natin. Alisin po niya yung mga infirmities po namin. Ibig sabihin, alisin po niya yung pong hindi po magagandang mga bunga. Kundi yung good fruit po, yung makita po sa atin. At ang pag-aaralan po natin today is yung number 3, work out everything to extract 2 bad attitudes. Sa verse 14 po yan. And number 4, work out for excellence in verse 15. So, tingnan po natin yung number 3. So, sabi po rito sa number 3 is work out everything to extract 2 bad attitudes. So, naging very specific po rito si Apostol Pablo. No? Sabi po niya, do everything without grumbling or arguing. Gawin daw po natin ang lahat para mawala po yung pagrereklamo at pakikipagtalo. Alam niyo po, in order for us to become a positive influence to others, is we must extract these 2 bad attitudes na nasa atin. When we say extract, we will exert effort para maalis po ito. Parang ano po yan parang dentista, di po ba? Ang dentista, pagka nag-extract po yan ng sirang ngipin, nag-exert po yan ng effort, di po ba? Parang din po yan, maalala ko po si Gabi dati, nakulong po yan sa kwarto namin, kasawa. Sa kalikutan po niya,
po niya yung kwarto. Tapos hindi naman po niya mabuksan. So hindi po siya makalabas ng kwarto. So gumawa po kami ng effort. Para ma-extract po siya sa loob po ng room. So, nagpe-pray din po kami kasi bata pa yan. Buti nga po, hindi siya biyak. So, gumawa po kami yung ATM card. So, ginanong-ganon ako sa lock ay nawala na po yung pag-lock. So, extract po namin siya. Alam niyo po, meron po mga tao na hindi po sila tumitigil hanggang hindi po naaalis yung gusto po nila ma-accomplish sa kanilang pong buhay. Hindi po sila titigil po doon. Like for example, yung aking pong asawa pagka meron po yung project po sa bahay. Halimbawa, ililipat po yung isang halaman, sa isang paso, mula sa isang paso, isang nalilito po yung halaman. So, talaga ako. Nalilito na po siya. Minsan may i-arrange po siya ng gamit po sa bahay. So, sabi nga po niya, hindi po siya tumitigil, hindi po niya na-accomplish. Yung gusto po niya ma-accomplish. Pagka-accomplish po niya yun, tsaka lang po siya titigil. So, ibig sabihin, kung dadalahin nga po natin yun sa spiritual, maganda na po ba? Talaga, gagawin mo ang lahat ng effort to extract yung grumbling or arguing. Para, sabi nga po rito ni Apostol Pablo, gawin mo gawin mo ang lahat, di ba? Nang walang magre-reklamo at walang, sabi nga po rito, walang pakikipagtalo. Lahat po yan, do everything. You will, sabi nga po, exert, di ba? Effort. Alam niyo po kasi, ito po kasing grumbling and arguing, kung titignan po natin, ito po yung naging ugali po ng Israelita during that time na sila po ay papasok po ng promised land. Kaya lang hindi po sila nakapasok. Why? Because of these two kinds of attitude. Sabi nga po dito sa next line po natin, sa Deuteronomy chapter 1 verse 2, it takes 11 days to go from Horeb to Kadesh Barnea. Alam po ninyo itong Kadesh Barnea, ito po ay napakalapit na sa promised land. Ano po ba yung promised land? Ito po yung isang lugar na kung saan magagandang bagay ang naghihintay po sa atin sa promised land. Pero ang mga Israelita, because of this two attitude, hindi po sila nakapasok sa promised land. It takes only 11 days, sabi nga po, from Horeb to Kadesh Barnea. Pero dahil nga po sa kanilang ugali nito, it takes them 40 years. Just imagine that. 40 years. Paikot-ikot po sila sa wilderness. Ang wilderness po, hindi po ito isang magandang lugar. Paikot-ikot po sila doon because of these two bad attitudes. Ano po ba yung mga reklamo po nila? Ang isa po sa reklamo po nila ay wala po silang mainom na tubig. Sabi po rito sa Exodus chapter 15 verse 22 sa next slide po natin. Sabi po dyan, then Moses led Israel from the Red Sea and they went into the desert of Shur. For 3 days, they traveled in the desert without finding water. Wala po silang matakbuhan na tubig. At ang sabi po rito, when they came to Mara, they could not drink its water because it was bitter. Nakakita po sila ng tubig pero hindi naman po nila ito mainom. Bakit? Pamait. So ano po ang ginawa po nila? Verse 24. So the people grumbled. When we say grumbled, ano po yan? Nagreklamo po sila kay Moises. Sabi po nila, ano ba ng buhay ito? Walang mainom. So ano po ang ginawa po ni Moises? Siya po ay, sabi po rito sa verse 5, basahin lang po natin. Then Moses, when we say cry out to the Lord, ano po ito? Tumawag po siya sa Panginoon. Nanalangin po siya sa Panginoon. So instead na tayo po ay
nagre-reklamo, dapat ano po yung dapat po natin gawin dito? Dapat po tayo po ay manalangin. Alam niyo po, ang pagreklamo, pakikipagtalo, ito po ay nag-uugat sa isa pong bagay. They did not trust completely the Lord. The Israelites saw the miracles of God when they were in Egypt. Diba, nakita naman po natin the book of Exodus. Grabe po yung pinakitang himala ng Diyos. Nakita po nila ito. But dahil lamang po sa wala po silang mainom na tubig, sila po ay nagreklamo sa Panginoon. They did not comprehend, mga kapatid, yung kapangyarihan po ng Diyos. They did not comprehend the faithfulness of God in their life. Kaya sa kaunting bagay sila po ay nagreklamo. They did not trust. Yung po yung ugat dito. They did not trust the Lord. Kaya nga po, instead na magreklamo, we have to pray. Kasi po, meron po mga bagay. Ang pagreklamo po, yan na po yung nag-ugat. Pagka hindi po nangyari yung gusto po natin mangyari, the tendency, yung sinful nature po natin, magre-reklamo yan. Pero pwede po natin sawayin yan ng ating Holy Spirit. Diba? The desire of the flesh, the sinful nature, is against the desire of the Holy Spirit. At ang sinful nature po natin, lagi po yung nagre-reklamo, baka hindi po natin nakamtan yung ating pong gusto. So makita po natin to, mga kapatid, na instead na tayo po ay mag-reklamo, tayo po yung pray. At ang sabi po rito, then the Lord issued a ruling and instruction for them and put them to the test. So talaga po meron pong school of testing. Susubukan ka ng Panginoon. Ewan ko na po si Jim Kim kahapon kung nagreklamo po yung kanyang sinful nature. Kahit isang araw. Kasi po yung motor po niya ay tumutulo, tapos pinagawa po niya, pero hindi po nagawa. Lalo pong lumakas po yung tulo ng kanyang motor. So di ba, pero pinagpe-pray ni Jim Kim yung kanyang motor na magamit niya ng maayos. Pero hanggang ngayon, hindi po niya magamit ng maayos po yung kanyang motor. Pero nagagamit po niya. Kaya lang yung parang yung gustong-gusto po yung kondisyon ng motor, hindi pa po nangyayari. And siguro baka yung sinful nature ni Jim, hindi po alam, baka nagre-reklamo. Pero alam ko, sinasaway yun ng Holy Spirit. Huwag ka magreklamo, wala kang karapatan. Magreklamo talaga, naglalabanan po mga kapatid. So, ang isa po sa pag nirereklamo pa ng mga Israelita ay wala po silang makain. Sa Exodus chapter 16 verse 1 to 4, the whole Israelite community set up in the desert. The whole community grumbled against Moses and Aaron. Grabe po ito, di ba? Whole community. Parang, kumbaga sa Pilipinas, buong Pilipinas. Parang ganun full community. Grumbled, nagreklamo po sila kay Moses and Aaron. The Israelites, firstly, the Israelites said to them, if only we had died by the Lord hand in Egypt, then we sat around pots of meat and ate all the food we wanted. But you have brought us into this desert to starve. Grabe, di mo ba? Dinala mo kami sa disyerto ito para lang kami magutom. This entire assembly to death. Ano po ginawa po ng Panginoon? Binigyan po sila ng mana. Yung mana po, ito po yung bread from heaven na nakukuha po nila tuwing umaga. Lalabas po sila ng bahay na nandun na po yung mana. Pagkagawin din po, sikat po ng araw, yung mana po na yun ay natutunaw. So araw-araw po yun, sinusuplayan po sila ng Diyos, binigyan po sila ng mana, binigyan po sila ng meat, ng pugo. Pero hindi po doon natapos ang pagre-reklamo po nila. Sabi po nila sa Numbers 11 verse 4, if only we had meat to eat, we remember the feast we ate in Egypt at no cost. Also the cucumbers, melon, leeks, onions, and garlic. Sabi, buti pa sa Egypt. Nakakakain kami. Pero ano po ba sila sa Egypt? Sila po yung mga alipin. Buti pa sa dati kong pananampalataya, sagana sa lahat
Pero nung tinanggap ko si Kristo, ay ang dami ng pagsubok sa buhay. Pero huwag po natin kalilimutan, mga kapatid, na sila po ay alipin sa higit. Ngayon po sila po ay pinalaya po ng Diyos. Ganun din po sa atin. At ang sabi nga po rito, but now we have lost our appetite. We never see anything but this manna. Manna in the morning, manna in lunch, manna sa merienda, manna sa dinner, manna bago matulog. Nakakasawa na ang manang ito. Sabi po nila, nung sila po ay nagugutom, binigyan po sila ni Lord ng mana. Nung sila po ay nabigyan na po ni Lord ng mana, nagre-reklamo naman po sila, puro mana. Siguro sabi po ni Lord, saan ba ako pupunta? Nalilita na ako sa inyo. Kaya nasabi po ng Panginoon dito, inaalaw po ni Lord ang mga bagay po niya in Deuteronomy chapter 8 to test us. Remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble you and test you in order to know what was in your heart. Siyempre gusto po ni Lord, bigyan po tayo ng magagandang bagay. Diba? Ama po natin siya sa langit eh. Meron po bang magulang na gusto magbigay po ng pangit sa kanya pong anak? Wala naman po, di po ba? Pero minsan, hinahayaan po ito ni Lord to test us, to develop our character. Ilabas po yung tinang sa ating pong mga buhay. Tanggalin po yung ating pong mga, sabi nga po, yung pong hindi po magagandang mga karakter sa atin. Inaalaw po ito ng Panginoon to test us. The school of testing. Para malaman po natin kung ano po ba ang laman ng ating pong mga puso. Kasi si Lord alam na po yung laman ng ating pong puso. Tayo alam na po ba natin ang laman ng ating pong puso. Na-expose lamang po yan pagka nakaharap po tayo sa mga mahihirap po na sitwasyon. So ang purpose po rito ni Lord is to develop us to strengthen our faith. Kaya nga po, pagka meron po mga bagay na hindi po nangyayari yung gusto po natin, huwag po tayo magre-reklamo po sa Panginoon. Kasi po, although ang Israelites po rito, kay Moises po sila nagre-reklamo, pero nasabi po ni Moises sa Exodus chapter 16 verse 7 and 8, who are we that you should grumble against us? Because he has heard your grumbling against him, who are we? Sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sabi po ni Moises. Sino ba ako para pagreklamuhan nyo? You are not grumbling against us, but against the Lord. So pagka po pala tayo nagre-reklamo, nagre-reklamo tayo sa government, nagre-reklamo po pala tayo kay Lord. Nagreklamo po tayo, halimbawa sa mayor, sa governor, or anumang leader, sa church, or nagre-reklamo tayo sa mga magulang natin, halimbawa, yung mga anak po natin, diba? So, nagre-reklamo po tayo talaga kay Lord. Sabi po dito ni Moises you are not grumbling against us, but against the Lord. Sa Deuteronomy chapter 16 verse 11, the Lord said, I heard the grumbling of the Israelites. Kaya nga po ang mga Israelita, hindi po sila nakapasok sa promised land. Ayaw po ba? Gusto po natin pumasok po sa promised land, di po ba? Ano po ba yung promised land sa atin? Heaven, good life, blessing, di po ba? That is promised land. A land filled with milk and honey. So, kailangan tanggalin po natin ang grumbling and arguing. At ang sabi nga po rito is ipagkatiwala po natin ito sa Panginoon. So sabi nga po rito sa Joshua chapter 5 verse 12, the manna stopped the day after they ate this food from the land. There was no longer any manna for the Israelites, but the year they ate, they produced the produce of the Canaan. Alam po ninyo, yung nakapasok po
po sa promised land yung next generation. Yung mga anak po ng generation na nagreklamo po kay Moises sa Panginoon. Hindi po sila nakapasok. Ang nakapasok po doon yung kanila pong mga anak. So yung generation po nila, ng kanila pong mga anak, kung sila po yung nakapasok na sa promised land, kinain po nila yung produce of the land. At nung nakain po nila, tumigil na po yung mana. So kung yung first generation, sila lang po ay nagtiwala po sa Panginoon, na nagre-reklamo po sila ng, bakit ganito, lagi na lang mana. Eh kung hindi po sila nagreklamo sa Panginoon, di sana nakapasok po agad sila sa promised land at na kain po nila yung produce of the land. Kaya, ito nga pong dumaan po tayo sa lockdown, di ba? 2.5 months, marami pong nawalan po ng trabaho, marami po ang nawalan ng pera, marami po ang nalugi ang negosyo, marami po ang kumain po ng sardinas sa umaga, sa tanghali, sa gabi, di ba? Pero nga po ng iba, yung dugo po ay sardinas na. Kumain po ng Lucky Me sa umaga, sa tanghali, at sa gabi. Pero alam po naman na tayo po ay, nagtabaan pa po yung iba. So, hindi naman po tayo kinakailangan po ng Diyos. Di ba? Pero yung iba siguro, ano ba naman to, lagi na lang sardinas. Parang sinasabi po, lagi na lang mana. Ano ba naman to, laging Lucky Me. Yung iba naman, ano ba naman to, walang ayuda ang gobyerno. Nung nakatanggap ng ayuda, ano ba naman to, kulang ang ayuda ng gobyerno. parang Israelita rin, di ba? Lord, bigyan mo kami ng pagkain, binigyan ng mana, nung nabigyan ng mana, ano ba naman to, Lord? Puro mana na lamang. So, sabi nga po dito ni Apostol Pablo, we have to do everything in order for us to become a positive influence. Dapat we have to take all the effort para matanggal po yung mga bagay na ito. Magtiwala po tayo sa Panginoon. Kasi po yung ugat po noon, ay pagka ito yung nagre-reklamo, sawin po natin yung ating pong sinful nature. Kaya nga po, yung pinag-aaralan po ito, nagdidil din po si Lord sa aking pong buhay. Pero once ng ating po mga suggestions ay hindi po halimbawa tinanggap o hindi po pinayagan, then dapat hindi po tayo nagre-reklamo. So in everything mga kapatid, kaya nga po sa government po natin, di ba ba, we have to, sabi nga po, igalang po natin those in authority. Kung tayo po, kasi po, marami pong pangyayari dito ng nakaraang lockdown period. Then, ang second point po natin, ang pang-apat po pala, is we have to work out for excellence. In order for us to become a positive influence, we have to work out for excellence. Sabi nga po natin, excellence. Excellence. Gusto po ba natin maging excellence po tayo o maging excellent ang ating pong mga buhay? So that, sabi nga po nito, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a warped and crooked generation. So para po pala tayo maging excellent, unang-una, tanggalin po natin yung complaining, arguing, tanggalin po natin yun. At pangalawa, dapat puro tayo maging blameless and pure. Sabi nga po natin, blameless and pure. Pure. Ano po ba yung blameless? Ang blameless po is above reproach. Pagka tinignan po natin sa ibang saling ng Bible, ang blameless po is above reproach. Ibig po sabihin ng above reproach, kung halimbawa ito po yung takbo ng sanglibutan, sabi po dyan, kung tayo po is above reproach, nandun po tayo sa itaas, hindi po tayo nakikiayon sa takbo ng sanglibutan. Above po tayo. Kasi sabi po ni Apostol Pablo in Romans chapter 12 verse 2, do not conform any longer to the pattern of this world. Dapat po tayo po ay nagiging asin
at liwanag, ilaw ng sanlibutan. Dapat ang buhay po natin is we must be a good example. Sabi nga po ni Apostol Pablo, imitate me as I imitate Christ. Meron nga akong biro, oy, Christian pa pala, hindi halata. Yung po pala, Christian lamang yung pangalan. So dapat po tayo po ay maging blameless. Ang blameless po is, hindi po ibig sabihin po ng blameless ay sinless. Hindi po yun. Dahil wala naman pong tao na wala pong kasalanan at wala naman pong tao na hindi po nagkakasala. So, ang blameless po ay hindi po ito sinless. Pero ang isa pong blameless na tao, pagka siya po ay nagkasala po sa Diyos, hindi po siya nagpapatuloy sa kasalanan. Nagsisisi po siya, nagre-repent po siya, bumabalik po siya sa kalooban ng Panginoon. Wala pong perfect po na tao. Perfection is not here, perfection is in heaven. When we say perfect, pagka binasa po natin yan sa Bible, yun po ay, ang ibig po sabihin po niya ay mature Christian. So, pagka sinabi po natin na blameless, hindi po yan sinless. Pero pagka ang blameless na tao nagkasala, siya po ay nagsisisi agad. Repentance, kasi po ang repentance is, sabi nga po that is turning away from sin and turn to God. Change of direction, ang ibig po sabihin po ng repentance is change of direction. Halimbawa, nakaharap po tayo sa kasalanan, change of direction, tayo po ay tatalikod na sa kasalanan palayo. Hindi po yung nakaharap ka sa kasalanan, nag-repent ka, tapos 360 degree, nakaharap ka naman ulit, magpapatuloy ka. So, hindi po yun. Like the life of David, di ba? Siya po yung nagkasala po sa Panginoon. A man after God's own heart, nagkasala po siya sa Panginoon. Nagsisi, bumalik po sa kalooban po ng Diyos, at hindi lang po niya inulit yung kanyang kasalanan po. So, makita po natin dito yung another thing is dapat daw po tayo ay maging pure. Sabihin nga po natin pure. Ang pure po ay, ibig po sabihin po ito ay puro. Hindi po ito mistiso. Kasi nung araw po, ang foreign ay nagkalaga ng manok o hindi nga lang po. Kasi po yung nagsabong din ng araw. So, alam ko po yung, sabi nga po, pagka may manok ang Texas, puro, pagka hinaluan mo ng Tagalog, ang lalabasan po noon ay mistiso. So, sabi po dito ni Pablo, dapat po tayo po ay maging pure. Hindi po tayo mistiso. Ibig sabihin, hindi po tayo minsan, tayo po ay nasa liwanag, minsan naman tayo po ay nakikiaya sa takbo ng sanlibutan. Sabi nga po ni Pablo, hindi po tayo, sabi po sa Revelations ni Apostol Juan, hindi rin po tayo dapat pong malamig at hindi rin po tayo dapat pong hindi rin po tayo dapat malagihay, sabi po ni Apostol Juan. Yung malagihay, hindi ka mainit, hindi ka malamig, yung po yung malagihay. So dapat po tayo, hindi tayo yung mistiso. Pagka-linggo, Kristiyano ka, pagka-Monday to Saturday, medyo nakikipag-compromise ka. So hindi po yun dapat. Sabi nga po dito sa next line po natin, is Revelation chapter 3 verse 15 to 16. I know your deeds that you are not neither cold nor hot, hindi ka malamig, hindi ka mainit. So malagihay, di ba ba? I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I'm about to speak you out of my mouth. Ang pinagsasabihin po niya rito ay isang iglesia. So, hindi po dapat ang disciples o isang Kristiyano, hindi po dapat siya malagihay. Dapat po ay, kumbaga, nandito po tayo sa Panginoon. Katulad rin po yan ni Daniel. Sa Daniel chapter 1 verse 8, ang sabi nga po nito, but Daniel resolved not to defile himself.
So pinapakain po siya kasi dito ng pagkain ng hari. Ay pagkain po ng hari ay hindi po allowed sa kanila bilang mga Hudyo na kainin. So hindi po siya kumain kahit na anong sarap po niya. Di ba kasalanan, masarap po yan, hindi po ba? Pero si Daniel, tinanggihan po niya yung pagkain po ng hari kahit po masarap. Because yun po ay ipinagbabawal sa kanilang kautusan. He did not defile himself. At ang sabi nga po niya rito, with the royal food and wine, and he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now God had caused the official to show favor and compassion to Daniel. Sa Daniel chapter 3 verse 15, next line. At the end of the 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal blood. So, if we decided, mga kapatid, not to defile ourselves, si Lord po yung magpapala po sa atin. Si Lord po yung mag-bless po sa atin. Kasi nakikita niya ako kung anak ko, talagang gusto niya makasunod sa kalooban ko kahit talagang hirap na siya. Pero gusto niya makasunod sa kalooban ko ay pagpapalain ko nga ang anak ko ito. Yun po yung nangyari po kay Daniel, di ba? They look healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. Kaya nga po, mga kapatid, dapat po standard po tayo. We have to continue to become a positive influence. So sabi nga po rito, ni Paul sa ating pong pangulin sa Philippians chapter 2, verse 15 to 16, then you will shine among them like the stars in the sky, as you hold firmly to the word of life. Sabi po niya dito, then, pagka nagawa niyo mga bagay nito, tinanggal niyo yung reklamador, pakikipagtalo, at kayo ay namumuhay ng, sabi nga po doon, above reproach and pure, then kayo ay magdiliwanag. Sabi po rito, then you will shine among them like the stars in the sky, di ba? Yung stars nagliliwanag po yan sa kalangitan. Parang ganun po tayo. Magliliwanag po tayo sa madilim na sanlibutan. As we work firmly to the word of God, habang dinadala po natin sa kanila ang mabuting balita, ang magandang balita. Kasi po, hindi naman po maganda na nagdadala po tayo ng magandang balita, mabuting balita, pero hindi naman po nagliliwanag ang ating po mga buhay, hindi po nila tayo paniniwalaan. Kaya nga po, habang dinadala po natin ang mabuting balita, dapat po tayo po nagliliwanag. At para magliwanag po tayo, positive influence, dapat gawin po natin yung apat po nito. Sabi po yung Gusto Pablo. How our life will become a positive influence to others? Number one, basahin nga po natin, work out your salvation. Palakasin po natin ang ating po pananampalataya. Gawin po natin. So, maging firm po tayo. Then number two, basahin po natin, allow God to work in us. hayaan po natin na kumilos ang Diyos sa ating pong mga buhay. Si Lord may plano po sa bawat isa po sa atin. Lagi po maganda ang plano po ni Lord. I know my plans for you to not to harm you but to prosper you, to give you hope and a future. Ngayon, hindi po may papatupad po yan sa atin kung hindi po natin hahayaan si Lord gumawa po sa ating mga buhay. Sabi nga po natin, si Lord hindi pa tapos sa ating mga buhay. Meron pa po mga ipuprun po si Lord sa atin. May mga tatanggalin pa si Lord sa atin. Hindi po tayo, kumbaga habang tayo po nabubuhay sa mundong ito, hindi pa si Lord tapos sa atin. Meron po mga gagawin pa si Lord sa atin. May mga i-develop pa si Lord. May mga tatanggalin pang hindi magandang attitude sa buhay po natin. At papalitan po ito ng Panginoon. So tuloy-tuloy lang, huwag po tayo mag-quit. Huwag po tayo mag-drop out. Tuloy lang po, hayaan po natin si Lord gumawa sa ating mga buhay. Kung tayo po magkasala, repent po tayo. We must be blameless and pure. Tayo po magliliwanag sa madilim na sanlibutan ito. Mga kapatid, ang ganda mo na naghihintay po sa atin.
someday. We are in the last, sabihan po natin, hindi po natin na darating po si Lord. But alam po natin na yung promise na naghihintay po yun sa atin. Kung nakakatingin na po tayo ng promise land dito sa earth, lalo na po yung promise land dun po sa heaven. So, patuloy lamang po tayo, huwag po tayo magsasawa na paglingkuran ng Panginoon. Let us ourselves be a positive influence to others. Sige po tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mag-pray. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Yes, Lord. Glorify your name. Exalt you, Lord. We praise you. Karapat-dapat ka, Lord, na sambahin, purihin, pasalamatan, Lord, sa aming pong mga buhay. Tunay nga po, Lord, hiwalay po sa inyo. Wala po kaming magagawa, Panginoon. Ang kalakasan po namin nang gagaling po sa inyo, Lord. Ang provision po namin, Lord, nang gagaling po sa inyo, Panginoon. Protection po namin, Lord, nang gagaling po sa inyo, Panginoon. Apart from you, Lord, we can do nothing, Panginoon. Wala po kami, Panginoon. Kaya nga po, Lord, kailangan po namin kayo, Lord, sa aming po mga buhay, O God. At Lord, hayaan po namin na gumawa at kumilos po kayo, Lord, sa aming po mga buhay, O Panginoon. Lord, that we allow the Holy Spirit to work in us, O Panginoon. Sapagkat alam po namin mayroon po magandang plano po, Lord, sa amin, O God. At mga plano mo, Lord, gusto mo pong maranasan po namin, gusto mo pong itong patupad, Lord, sa amin po mga buhay, O God. Kaya nga po, Lord, tulungan mo po, Lord, kami, Lord, bawat isa po, Lord, sa amin, O God. Tulungan mo po kami, Lord, ang aming pong buhay ay magdiwanan, Panginoon, sa madilim, Lord, na sanlibutan, Panginoon. Kaya, Lord, maraming pong salamat. Tuloy ka na sinasamba, pinupuri, pinasasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming pong dalangin na mayroon pong kalakip, na pasasalamat po ang aming pong dalangin. In Jesus' name, we pray.